Magandang buhay mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya. Dahil sa namiss ko kayo ng sobra, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang espesyal na recipe na pwede nyong pagkakitaan. At before we proceed, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-bell all para ma-notify kayo every time na meron tayong upload. And then, ang total costing or kumplitong gastos sa ating recipe ay isasama ko din on this video, plus ang ating magagamit na mga ingredients at eksaktong measurements ay ilalagay ko sa description box sa baba. Mga gustong mag-request ng recipe or meron kayong mga katanungan, feel free lang po to comment sa baba. Dahil sa abot ng ating makakaya ay gagawin natin yan. At ito ang ating mga gagamiting ingredients. So gagamit tayo dito ng 5 niyog, 2 piga, and then 1 kilong malagkit powder. Gamit din tayo ng 1/2 kilo rice flour, 1 can ubi flavored condensed milk, at gagamit din tayo ng dahon pangbalot, at gagamit din tayo ng kaunting asin at ubi food coloring or flavoring. Optional ito since na meron na tayong kulay sa ating condense. So proceed lang tayo sa ating paglalatik. Gamit lang tayo ng kawali, lalagyan lang natin ng total of 5 cups pure coconut milk. So ito mga friends, ang ating niyog, kailangan ay ipapiga natin ng 2 beses dahil ang pangalawang piga ay magagamit natin sa ating mixture. So ang ating latik, once na umiwalay na ang mantika, kailangan tuloy-tuloy ang paghalo. So once na medyo nag-brown na ang ating latik, i-set aside lang natin while gagawin naman natin ang ating mixture. Gamit lang tayo dito ng total 1 kilo malagkit powder or glutinous rice flour. And then, haluan lang din natin ng rice flour na kalahating kilo. Ito mga friends, pag wala kayong instant na glutinous and rice flour, pwede kayong magpagiling sa palengke. So sa ngayon, ihalo lang natin ang ating latik. So kailangan natin siyang salain para ang oil or ang mantika lang ang ating maihalo. So buhatin lang natin ang kawali. So i-push lang natin gamit ang sandok para masingot ang mantika. So haluin lang natin. And then i-add lang din natin ang 1 latang ubi flavored na condense. So haluin lang natin. And then i-add lang din natin ang ating pangalawang piga. So maglagay lang tayo ng 3 cups at first. So again, kailangan dahan-dahan ang ating pag-add ng gata or paglagay ng gata sa ating mixture. Kailangan natin tansyahin ang ating or ang consistency ng ating mixture. So haluin lang natin siya ng maigi. Ito mga friends, medyo mabigat-bigat talaga ang paghalo dito dahil marami. Kaya pag meron kayong kasama sa bahay na maskulado, magpatulong na lang kayo. So for now, mag-add tayo ng another 1/2 cup na pangalawang gata, and then haluin lang natin. So dry pa rin ang ating mixture. Mag-add tayo ng another 1/2 cup ng pangalawang gata. So ang total ng ating nailagay is 4 cups. So kailangan natin siyang haluin gamit ang ating kamay para makita natin ang
tamang consistency. Ito mga friends, mas maganda gumamit ng glove, lalo na pag paninda, para mas presentable. So as you can see, medyo dry pa ang ating mixture. So mag-add lang tayo ng 1/2 cup ng coconut milk, yung pangalawang gata, at 2 tablespoon ng ubi food coloring or flavoring, at pinch of salt. So, pwede namang hindi na magdagdag ng ubi food coloring dahil meron ng kulay ang ating condensed milk. Pero gusto ko lang maka-add ng kulay since na medyo kulang pa ng kulay ang ating mixture. Ating ginamit na ubi food coloring ay flavoring na rin at the same time, so hindi na masama since wala tayong real ubi na ginamit. So para maka-add lang siya ng flavor. So haluin lang natin ng maigi gamit ang ating malinis na kamay. At this point, maganda na ang ating mixture. So buo na siya pag hinahalo. So tama na ang consistency or naging dough-like na siya. So set aside lang natin while gagawin naman natin ang ating dahon. So ito mga friends ay nahugasan ko na. So ikat lang natin ng pantay-pantay at ikat lang din natin ang magkabilang dulo para matanggal itong matigas na part. At sa baba naman maging pantay siya. So ganyan lang para mas mabilis. Isapaw-sapaw lang siya mga friends. Magpatong ka lang hanggang sa kaya ng gunting. And then ang sukat naman nito is nakadepende sa inyo kung gaano kataba ang gagawin ninyong suman. So for now, padaanin lang natin siya sa apoy. So hintayin natin na maging glossy green ang lahat ng parte ng dahon para hindi siya madali magisi or mapunit. At after natin siya mapadaan sa apoy, punasan lang natin gamit ang wet tissue. And then dublihan lang natin ang punas. So kailangan natin siya punasan ulit gamit ang malinis na cloth. So mga friends, mahalagang mahugasan bago natin mapadaan sa apoy para sigurado tayong malinis dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdaanan nitong dahon. So ngayon, i-scoop lang natin ang mixture. So maglagay lang tayo ng 3 scoop. And then i-flatten lang natin. So after natin ma-flat, maglagay lang tayo ng palaman. So gamit ang ating ginawang latik na tinanggalan na natin ng oil. Dahil ang oil ay hinalo na natin sa ating mixture. Nasa inyo kung gaano karami ang ilalagay ninyong latik. Pero ako gusto ko ng maraming latik. Mahilig ako sa latik. Kaya medyo dami-damihan natin ng kaunti. At itong latik mga friends, mahalaga na medyo brown para mas malasa. And then, i-fold lang din natin at idikit natin ang dulo sa duo or sa ating malagkit. And then, i-fold din natin ang kabilang side. And then, i-close lang din natin ang dahon at i-fold ang magkabilang dulo. Repeat lang siya hanggang sa maubos ang ating mixture. And then, after natin mabalot ang ating suman, gagawa lang din tayo ng ating pangtali. Piliin lang natin ang medyo butas na.
then, pagharapin lang natin ang dalawang suman at talian natin ang magkabilang dulo. Talagang napadaan din natin sa apoy ang ating gagamiting pangtali para hindi siya madaling mapigtas or maputol. So, ikat lang natin ang magkabilang dulo. So, ito na ang ating mga nagawa. Nakagawa tayo ng 40 piraso or 40 pieces. So, magsalang lang tayo. So, gagamit lang tayo dito ng malaking kaldero. So, lalagyan lang natin siya ng sapat na tubig para lutuin ang suman ng 1.5 oras. And then, mahalaga na maka-elevate ang ating suman. At ilagay lang din natin ang ating mga tira-tirang dahon para masangga ang ating suman, hindi siya direct sa tubig. So, sa ngayon, ipatong lang natin ang ating suman. And then, after natin mailagay ang ating suman, lutuin lang natin ng 1.5 oras para siguradong maluto. Ito na ang ating suman, luto na siya. But before natin titikman, titingnan muna natin ang ating mga nagastos. So, malagkit powder or glutinous rice flour, gumastos tayo ng 150 piso rice flour, 100 piso gata, 30 piso sa dahon, 47 piso sa condensed milk, at 10 piso sa ating food coloring at sa asin, at 43 piso naman sa ating labor at gas, kuryente, tubig. So, ang total ng ating kapital is 380 piso. So, ang nagawa natin is 40 piraso. So, ang suggested price naman nito or selling price is 20 piso ang isa. So, 20 times 40 pieces. So, pag nabinta natin lahat, ang magiging binta ay 800 piso. So, ibawas naman natin ang ating puhunan na 380 piso. So, ang magiging total kita or profit is 420 piso. So, yan ang magiging kita natin. So, halimbawa, itutal natin sa isang buwan, magtitinda tayo araw-araw. So, ang possible natin kitain is 12,600 piso sa isang buwan. So, halimbawa, gagawin natin tatlo or triplihin natin ang ginawa nating recipe. So, ang possible na maging kita natin is 37,800 piso sa isang buwan. Friends, ay nakadepende pa rin sa presyuhan sa mga area ninyo. So, ito naman ang ating tikiman. Ang masasabi ko lang ay sobrang sarap na hindi nakakaumay. Hindi siya super lagkit. Tamang-tama lang yung lagkit niya. Since nahinaluan natin siya ng rice flour para hindi siya super sticky. Pero kung anong prepare ninyo, kung mas prepare kayo sa super sticky or super lagkit, pwedeng walang ihalo na bigas. At sobrang sarap niya. Simpleng hindi nakakaumay. Napakasarap niya. So, ayan lang mga friends. Maraming salamat sa panunood. At kung sa tingin ninyo ay may natutunan kayo or na-entertain kayo sa video na ito, ay sana mag-subscribe kayo sa aking channel para ma-update kayo sa susunod pang mga videos. Maraming salamat!